Pinasisilip na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng yaman o net worth ng mga opisyal ng gobyerno. Ito'y sa gitna pa rin ng investigasyon sa maanuwalyang flood control projects. Sa pamamagitan po yan ang tinatawag na lifestyle check. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posible raw na unang tumbukin ng investigasyon ang mga nasa Department of Public Works and Highways. Sa gitna yan ng higit 9,000 reports na natanggap na ng palasyo sa Sumbong sa Pangulo website. Pagtitiyak ni Castro magiging independent ang investigasyon. Maliban din daw sa contractors, posibleng pangalanan na rin ni PBBM ang mismong mga politikong sangkot sa anomalya. Magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Sabi pa ni Castro, hudyat daw ang lifestyle check para sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na imbestigahan na rin ang kanilang mga kawani kung nasasangkot pa ba sila sa anomalya. Kasamang hinimok dyan ng palasyo ang Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue at maging ang Bureau of Customs. Po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga MERS permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.